Sa isang video ay makikita si Edito kasama sina Peter Paul at Sir Paul, papunta sa bahay nila Russell. Makikitang nakasakay silang tatlo sa gakit para makatawid sa ilog. Habang nakasakay sila sa gakit ay makikitang abala sila Peter Paul at Sir Paul sa pagkuha ng video sa paligid ng ilog. Pagkatapos ay tumabi muna sila saglit para kumain at habang naghahanda sila sa kanilang pagkain ay may mga taong paunti-unting lumapit sa kanila. Tapos na nga silang kumain at makikitang si Sir Paul na ang may hawak ng camera ni Edito. Nabanggit din ni Sir Paul na ang mga tira nilang pagkain ay ibinigay nila doon sa mga taong lumapit sa kanila. Pagkatapos kumain ng mga tao ay sumabay na ito sa kanila sa paglalakad. Lumingon si Sir Paul sa isang babae na nakasunod sa kanya at humingi pa ito ng pasensya, dahil nga konti lang yung tirang pagkain na naibigay nila. Sumagot naman yung babae na okay lang at sobrang dami na nun. Pinaintindi din ni Sir Paul na silang tatlo lang ni Edito at Peter ang magkakasama sa ngayon, dahil sobrang busy pa si Mang Ili at abala pa ito sa pag-aasikaso ng kanyang salon. Nabanggit din ni Sir Paul na galing sila kahapon sa salon ni Mang Ili at sabay pikite sa buhok niya, nagbiro pa itong para daw siyang Amerikanong hilaw. Natanong pa ni Sir Paul si Edito kung kailan niya planong pasyalan ang salon ni Mang Ili. Sumagot naman si Edito na siguro ay sa susunod na linggo. Tinanong din ni Sir Paul si Edito kung gusto ba niya ng buhok na katulad sa kanya. Agad naman sumagot si Edito na ayaw niya, at natawa na lang si Sir Paul. Pabiro pang sinabi ni Edito na ang buhok ni Sir Paul ay parang Wallace Tambo. Nagsalita naman ang isang babae na kasabay nila at sinabing maganda nga daw ang buhok ni Sir Paul para nga itong si Vice Ganda. Tumawa naman si Sir Paul sa sinabi ng babae at sinabi niyang bakit naman si Vice Ganda, ang bastos daw ng babae pabirong sabi ni Sir Paul. Sabi pa ng babae na kung matangkad lang si Sir Paul ay Vice Ganda na talaga. Natanong ni Sir Paul ang babae kung kilala niya ba si Vice Ganda. Sumagot naman ang babae na oo at nakikita daw niya ito sa YouTube. Dagdag ng babae na idolo nila si Vice Ganda dahil natutuwa sila dito at magaling itong magpatawa. Tinanong ng babae si Sir Paul kung saan sila uuwi at kung malayo ba ang uuwian nila. Sumagot naman si Sir Paul na malayo pa ang uuwian nila at sa Davao pa. Dagdag pa ng babae na mabuti at alam nila Sir Paul ang lugar nila. Nabanggit din ni Sir Paul sa kanila na nadaanan na nila ang lugar na iyon dati nung pumunta sila sa isang sitio malapit doon pero sira pa at hindi maganda ang kalsada, pero sa ngayon ay maganda na ang kalsada papunta sa lugar. Natanong din ng babae kay Sir Paul kung magkakapatid ba silang tatlo ni Peter Paul at Edito. Sumagot naman si Sir Paul na magkapatid nga silang tatlo at itinuro niya si Edito bilang panganay sa kanila. Sinabi din ng babae na mabuti naman at marunong si Edito ng salita nila. Sinabi ni Sir Paul na Indiano nga si Edito pero marunong siyang magsalita ng wikang katutubo. Sinabihan ni Sir Paul si Edito na talk to her in a native language lumad. Sumagot naman ang babae kay Edito gamit ang lingwahe ng mga lumad at sinabihan pati siya ni Sir Paul na makipag-usap naman siya kay Edito sa salitang English. Tumanggi naman agad ang babae at sinabing ayaw niya makipag-usap sa English. Tumawa ang lahat at napahalakhak naman si Sir Paul sa nagiging reaksyon ng babae. Patuloy naman sa pag-uusap si Edito at ang babae. Naisipan ni Sir Paul na gawing translator si Peter Paul sa pag-uusap nila Edito at ng babae sa Tagalog. Tinranslate na nga ni Peter Paul ang pag-uusap nila at sinabing tinanong ni Edito sa babae kung ano kadalasang kinakain nila sa araw-araw. Sumagot daw ang babae na kadalasang kinakain nila ay kamote at kamoteng kahoy. Pagtapos nila mag-usap ay sinabi ni Sir Paul na di ba marunong siya, Indiano kasi yan. Sumagot naman ang babae na oo at hindi halatang marunong magsalita ng lumad si Edito. Tinanong ni Sir Paul ang babae kung para sa kanya ay lumad ba si Edito o hindi. Napaisip naman ang babae at sinabing hindi siya mukhang lumad at sino kaya ang nagtuturo sa kanya. Sinabi naman ni Sir Paul na natuto lang sa Google si Edito, marunong din siyang magtagalog pero mas magaling siya magsalita ng lumad. Nag-usap ulit si Edito at ang babae at itinranslate ito ni Peter Paul. Nagluluko pang nag-translate si Peter Paul at sinabing aalis na sila mamaya at wag na daw itong sumama. Tumawa na lang ang lahat at sinabi ng babae na kung pwede silang sumama ay sasama sila, pero kung hindi ay okay lang din. Dagdag pa ng babae na hindi pa sila nakasakay ng sasakyan tulad ng sasakyan nila Sir Paul.
Naikwento naman ng babae kina Sir Paul na sobrang mahal na ng bigas sa lugar nila at umaabot na ito ng 75 kada kilo. Sinabi naman ni Sir Paul na may palayan naman dyan. Sumagot naman ang babae na ubos na at kunti lang naman ang ani nila. Sinabi naman ni Sir Paul na okay lang at may kamote naman din. Pabiro namang sinabi ng babae na nagsawa na sila sa kamote, 2024 na at sana ay bigas na palay naman. Natawa na lang si Sir Paul at sinabing okay lang ang kamote kaysa wala silang makain. Sinabi ni Sir Paul sa babae na mahirap talaga ang buhay ng lumad. Sumang-ayon naman ang babae at sinabing mahirap talaga, kung hindi lang sana kasalanan ang magbigti ay nagbigti na siya. Dagdag pa ng babae na ang mga magulang din kasi nila, gustuhin man nilang mag-aral ay hindi daw pwede at walang pera kaya nakakapag-asawa sila ng maaga. Paalis na sana sila Sir Paul nang tinanong silang ng babae kung sino yung driver nila kasi bibilinan niya na kailangan nilang mag-ingat at delikado ang daan. Tinanong naman ni Sir Paul ang babae kung bakit marunong siyang magtagalog at nakapagtrabaho ba siya sa Davao. Sumagot ang babae nasa Tagum at 1 buwan lang naman. Tinanong din siya ni Sir Paul kung bakit umuwi siya. Nagsalita naman si Peter Paul na namiss niya ang kamote at sumang-ayon naman dito ang babae. Biniro pa ito ni Sir Paul kung sino ba talaga ang namimiss niya, yung kamote o asawa niya. Sumagot naman ang babae na ito yung lugar niya kaya dito din siya uuwi. Humingi din ng pasensya si Sir Paul sa kanila na kunti lang ang naibigay niyang pera bilang tulong sa kanila. Nakiusap din ang babae kay Sir Paul na kung pwede ay sana mabigyan din sila ng mga damit. Dagdag pa ng babae na kulang talaga yung mga damit nila at kung ano yung sinusuot nila papunta sa syudad ay yun din ang sinusuot nila sa bukid pang araw-araw. Sinabi naman ni Sir Paul na sa susunod na balik nila ay magdadala na sila ng mga damit. Dagdag pa ni Sir Paul na maghihintay lang talaga sila at mag-abang dahil babalik ang grupo nila sa lugar. Nakarating na nga sila Sir Paul kung saan nakaparking yung sasakyan nila. Isinabay na lang din nila sa likod yung mga nakasama nila kanina sa paglalakad dahil madadaanan din naman nila ang lugar kung saan uuwi ang mga ito. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.